kasi sa inyong pag-uusap ko, sa inyong pananghalian, nais ko pong umawit ng isang papuring awitin po sa ating Panginoon. Na ang mensahe po ay, sinasabi po sa mensahe ng aking awitin ay, kung pagmamasdan po natin ang ating mundo, ay sadyang lumalala po ang kasamaan. Kaya pakinggan niyo po ang mensahe at ang kapural po ay sa ating Panginoong Hesus lamang. Wala po tayong gitara, magkakapila na lang po ako. Kung pagmasdan mo ang mundo, unti-unting gumugulo. Paligid ay puno ng dusa. Mga anak ng may kapal, bakit kung minsan tayo ay naaaliw sa mga sala? Hanggang kailan kaya tayo matatangay sa agos ng kasalanan na sa ating buhay? Gumising tayo, ipakita na tayo sa Diyos. Ang kabata ay huwag nating pabayaan. Tumatakbo ang bawat oras, ang panahon ay lumilipas. Gumising tayo habang mayroong lakas. Kung pagmasdan mo ang daigdig, naglalaho ang pag-ibig. Nagdidilim ang ating paligid. Hanggang kailan kaya tayo matatangay sa agos ng kasalanan na sa ating buhay? Gumising tayo, ipakita na tayo sa Diyos. Ang kabata ay huwag nating pabayaan. Tumatakbo ang bawat oras, ang panahon ay lumilipas. Gumising tayo habang mayroong lakas. Gumising tayo, ipakita na tayo sa Diyos. Ang kabata ay huwag nating pabayaan. Tumatakbo ang bawat oras, ang panahon ay lumilipas. Gumising tayo habang mayroong lakas. Habang mayroong lakas. Habang mayroong lakas. Habang mayroong lakas. Hallelujah. Yay! Isa pa pong awitin, sabi po sa awitin, kailan pa natin ibibigay ang ating buong lakas sa Panginoon na siyang lumalang sa atin? Sapagkat tunay po ng ating buhay ay hindi po natin pag-aari, kundi ito'y po nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas na sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Yeah, sing. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Yay! Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas na sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon, hatulin na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha
kinuha mo pa, kayang siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Yay! Tunay nga po na ang buhay natin ay hindi natin alam kung kailan ito babawiin ng Panginoon. Kaya sabi po ng mensahe ng awitin, kailan pa ba natin ibibigay ang ating buong lakas sa paglilingkod natin sa Panginoon? Hindi po natin alam, baka mamaya, baka bukas, kunin na ng Diyos ang ating buhay. Kaya ang sabi po niya, kinakailangan, palagi po tayong maging handa, ibigay po natin ang ating buong lakas, ang ating buhay, na kung saan ito po na ipagamit natin sa Kanya na sa kalugod-lugod na pamamaraan. At alam po natin kung ano ang masama at mabuti. Sabi po ng Ephesians 5:16, samantalahin natin ang pagkakataon samantalang ang ating panahon ay pasama ng pasama. Sapagkat tunay po na darating ang panahon, ang langit at lupa ay lilipas, subalit ang salita ng Diyos ay hindi po ito lilipas. Kaya tunay po na ang lahat sa atin na nakikinig, ang sabi ng salita ng Diyos ay makinig. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos sa Romans 10:17, na ang tao'y nagsisimula ang pananampalataya ng isang tao sa pamamagitan po ng pakikinig. Kaya't binigyan po tayo ng Panginoon ng pandinig upang pakinggan ang salita ng Diyos. Subalit mayroon po tayong kalayaang pumili. Pumili tayo na kung saan po tayo aayaw o tayo po ay oo sa pagtawag po ng ating Panginoon. Sapagkat sabi po ng Revelation 3:20, ang ating Panginoong Jesus ay kumakatok sa pintuan ng ating puso, at kung siya'y ating bubuksan, tunay po na siya'y makikisalo sa atin. Subalit, ito ay conditional. Mayroon po tayong freedom. Mayroon tayong kalayaang pumili. Nasa atin ang pagpili. Sabi nga, nasa ating tao ay may kalayaan tayong pumili. Kung nais po nating piliin na tayo maglingkod sa Diyos o hindi tayo maglingkod sa Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Ang sabi po ng John 15:16, ang Diyos ang siyang unang umibig sa atin. Kaya tunay nga na kung dahil siya ang unang umibig sa atin, kinakailangan suklian din natin ang ating Panginoong Jesus ng kanyang pag-ibig sa atin. Sapagkat sabi ng John 3:16, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang isang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng banal na kasulatan, natanggap niyong walang bayad, ipahayag niyong walang bayad. Kaya't narito kami, malaya kami nagpapahayag ng kabutihan ng kadakilaan ng Diyos, sapagkat ito ay nakanalaman namin na walang bayad. Kaya tunay po, ang pagtanggap po sa ating Panginoon, ang kaligtasan po ay walang bayad. Sapagkat ang sabi po ng Acts 4:12, binigay ang ating Panginoon si Kristo dito sa lupa upang ating ikaligtas. Sapagkat dalawa lamang po ang ating pupuntahan, langit at impyerno. Naniniwala po ba kayo? Hindi man po kayo maniwala, subalit ito lamang po ang ating mapupuntahan. Dalawa lang po, langit at lupa, langit at impyerno lamang po. Kaya tunay po na kinakailangan po, makinig man po tayo o hindi. Nasa atin po ang desisyon. Kaya nawa po, ang bawat isa sa atin ay magkaroon po tayo ng tamang relasyon sa ating Panginoon, sapagkat walang relihiyon na maaring makapagligtas sa atin. Pakikipagrelasyon lamang po natin, personal na relasyon po natin sa ating Panginoong Jesus, ang siyang makakapagligtas po sa atin mula sa lusak ng kasalanan. Praise God! Kaya tunay po nagpapasalamat po kami sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ay gayon na lamang ang pagmamahal niya, at tinanggap namin ang kanyang pag-ibig sa aming buhay. Kaya nararanasan namin ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kabutihan, at ang kanyang pagmamahal. Kaya purihin ang Diyos sapagkat siya'y tunay, at nawa ang pinakananasa lamang po namin, pinakananais ay maramdaman din po ninyo, maranasan din po ninyo kung ano po ang nararanasan po namin sa kapanahonang ito. Sapagkat isang testimony ko po, nung ako po ay kabataan pa lamang, ako po ay mahilig. Nung hindi ka pa tunay pong nakakilala ang ating tunay na Diyos,
Tunay po na mahilig po ako na magbasa ng mga pocketbook, mahilig po ako na magbasa ng mga comics. Yung mga comics po na Love Life, hindi niyo po ba alam? Nung kabataan ko po, ang pabigas po namin ipinapalit ko po ng comics dahil adik na po ako noon ng pagbabasa ng comics. Pero purihin ang Diyos dahil gayon na lamang pag magmamahal ng Diyos at inalis po ako sa ganong kaparaanan. Dahil mahal na mahal ako ng Diyos, kaya't binago po ako ng Panginoon. At ngayon po, ang binabasa ko na po ay ang banal na kasulatan at ilang bahagi ng salita ng Diyos sa iba-ibang booklet po na nagmumula po sa banal na kasulatan. Kaya napakabuti po ng Diyos at napakasarap kung inyo rin pong mararanasan ang nararanasan namin sa panahon ito. At nais ko pa rin umawi po ng isang awitin bilang patuto po ng aking buhay nung ako po ay wala pa po sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Nung unay, di ko pansin ang ngalan mo. Nung unay, walang alam tungkol sa'yo. Nung unay, mayanin lang pa rin ako. Pagkat sunod ko ang sarili ko. Lumipas ang kay tagal na sandali. Sa kapwa ko may narinig sa kanyang labi. Pangalan mo lagi niyang sinasambi. Maligaya at mayroong ngiti. Panginoong Jesus, sa'yo lamang naramdaman, sa'yo lamang natagpuan ang kaligtasan. Panginoong Jesus, sa'yo lamang ang alay ko, sa'yo lamang ang buhay ko, sa'yo lamang Good stuff. ako. Can you finish videoing? Don't turn it off. Video her. Jesus, sa'yo lamang ang alay ko, sa'yo lamang ang buhay ko, sa'yo lamang ako, sa'yo lamang ako. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumabawat isa po sa atin. God bless po sa bawat isa. Praise God.